Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, investigasyon sa Aman Futures lararga na ngayong araw. Pagkatiyan si Mayor Samuel Co na nidigang politika ang motibo ng pagdidiin sa kanya sa kaso. Fabricated halos ang lahat. Kasi may connection dito, may connection. Yung kasi operation nila galit sa akin. Pilipinas nakaungos na sa ilang bansa na pinakamagandang paglagakan ng negosyo ayon sa Forbes. Pinoy walang malubhang sakit ayon sa Malacanang, pero kailangan ng pahinga. Listahan ng mga politikong sangkot sa drug trade nakarating na kay Senate President Juan Ponce Enrile. Sa negosyo, 16 na bakang Brahman ipinamahagi sa mga magsasaka sa Batangas. At sa ibang dagat, beauty queen patay sa shootout sa Mexico. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Haba naman ng pilang to. Kuya, ito ba yung pila para sa birth certificate? Dun sa Cubao! May NSO na ba sa Cubao? Sa Cubao na yung dulo ng pila. Nay! Dahil may e-commerce law, hindi na OA ang pagkuha ng birth certificate. One click na lang sa computer. Sen, ang dali! Dapat ang mas madaling proseso ay para sa lahat. Dapat pantay-pantay. Ang inyong lingkod, Ramon June Magsaysay. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga na ho ng Martes ngayon, Nobyembre 27, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas. Tayo po'y live sa DWAR 103.9 RMN Palawan, DYHP 612 RMN Cebu, DXMY 729 RMN Cotabato at DYWC 801 RMN Dumaguete. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Tingnan po muna natin ang nilagay ho ng panahon ngayon. Patuloy na nakaka-apekto ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao habang ang umiiral naman na cold front ang nakaka-apekto sa Batanes Group of Islands. Dahil dito ang Bicol, Silangang Visayas at ang buong Mindanao ay maaranas ng maulap na kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan. Sa Cagayan Valley, maging mahina ang pag-ulan dahil sa cold front, habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi naman ng bansa ay maging maganda ang panahon na may pulupulong tagliang pag-ulan bandang hapon o gabi. Samantala, nilinaw po ng Pag-asa na bagamat ganap ng bagyo ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi pa naman ito makakaapekto sa Pilipinas. Ang nasabing bagyo ay may international name na Bopa, isang uri po ng bulaklak yan o pangalan ng isang batang babae sa Cambodia. At ayon pa sa Pag-asa,
mga 4 hanggang 5 araw bago ito maramdaman at posibleng pumasok sa bansa. Nakatagdang isa lang ngayong araw sa preliminary investigation ng binuong panel of prosecutors ng Department of Justice ang 5 miyembro ng Board of Directors ng Aman Futures Group Inc. na sumuko sa NBI. Kabilang dito sina Leila Lim Gan, Edward Lim, Willani Fuentes, Nazel Rodriguez at Lurix Lopez. Kasama nila ang kanilang abogado na magtungo sa tanggapan ng NBI at nangako makipagtulungan sa mga otoridad para maresolba ang kaso ng 12 bilyong pisong pyramiding scam na bumiktima ng libo-libong mga investor partikular sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, dadaan pa sa evaluation ng panel ang 5 bago gawing state prosecutors. Wala rin namang request sa mga ito na gawin silang state prosecutors basta't mabigyan lamang ng proteksyon laban sa banta ng mga galit na investors. Sa ngayon ay nasa 6 na ho na miyembro ng Aman Futures ang hawak ng mga otoridad, kung saan unang sumuko si Donna Coimena, ang financial manager ng kumpanya, habang patuloy pa rin tinutugis ang utak ng pyramiding scam na si Manuel Amalillo na sinasabing nasa Malaysia na. Samantala, dismayado na si Pagadian City Mayor Samuel Ko sa planong pagsampa naman ng kaso laban sa kanya na inirekomenda ng NBI sa Department of Justice hinggil sa sinasabing pagkakasangkot niya sa Aman Futures Group. Sa interview ng DCXL kay Mayor Ko, nanindigan ng alkalde na politika nasa likod ng lahat, kung kaya't pilit siyang dinadawit sa nasabing anomalya. Kung halimbawa pumutok yung isang bagay, lalo na sa ganito, lumayas yung Aman sa Pagadian, meron bang isang tao na tatayo at saka sasabihin, I am now authorized, gano'n. Hindi ka ba matatakot? Alam mo, hindi yan by the thousand. That is, ang babayaran mo dyan, billion, ha? By the hundreds of million, pwede ba mag-claim authorized ka dyan, magpasangkot ka, di ba? I don't think na gago ako. Ako, Superman na alam mo ang problema na yan. Ayon pa kay Mayor Ko, hindi naman siya natatakot kung kasuhan man siya dahil malinis daw po ang kanyang konsensya at wala siyang kinalaman nga sa nasabing investment scam. Of course, harapin natin yan kasi matitrace mo lahat na puro fabricated naman karamihan yung merong totoo, no? Pa-konti-konti, pero fabricated halos ang lahat. Kasi may connection dito, may connection. Yung kasi operation nila, galit sa akin kasi ako naghanap ng paraan na huliin ito sila, di ba? Okay. Ako nauna nagpwersa na kung saan sila nagtago. Siyempre galit sila sa akin. Aniya, bagamat aminado po siyang nag-invest nga siya sa Aman, nitong huli na lamang daw niya ginawa ang pagsali dahil sa kabilang din siya naman sa mga naisahan. RMN Nationwide Report. Konseho naman ang iligan na nawagan sa Senado at Kamara na gumawa ng special law sa pyramiding scam. Kasama natin sa balita, Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Nanawagan ang mga sakop sa sangguniang panglungsod sa Iligan sa Kongreso at Senado na gumawa ng isang special law na siyang magprotektar sa mga Pilipino laban sa talamak na kasong pyramiding scam ngayon. Alinsunod ito sa hakbang ni City Councilor Moises Dalisay Jr. sa issue sa bilyones pesos na perang nakuha ng Aman Futures doon sa Pagadian City at sa BDR ng Lanao del Sur na sinasakop ang ilang syudad sa Mindanao pati ng lungsod ng Iligan. Nakasaad sa nasabing resolusyon ang paggawa ng national law na nagban o nagbabawal sa klase ng negosyo. Kailangan aniya ito sapagkat hindi ito nasasakop sa swindling sa Revised Penal Code. Kasama mo sa DXIC Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Kasama nauusan po ng Pilipinas, China at India sa pinakamagandang mamuhunang bansa batay sa lumabas na survey ng Forbes. Ito'y matapos manatili ang Pilipinas sa pang-81 pwesto sa 141 na mga bansa sa buong mundo. Ibinasa ng The Forbes ang batayan sa trade freedom, monetary freedom, property rights, innovation, technology, red tape, investor protection, corruption, personal freedom, tax burden at market performance. Ang bansang India po ay nasa 97 habang nasa 96 naman ang pwesto ng China. Natili pa rin nasa top 10 ng mga bansang New Zealand, Denmark, Hong Kong, Singapore, Canada, Ireland, Sweden, Norway, Finland at United Kingdom.
Samantala, walang seryosong sakit ang Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang tiniyak sa publiko ni Budget Secretary Florencio Butch Abad sa harap ng malimit na pag-ubo ni Pinoy sa mga dinadaluhan nitong public event. Una nang sinabihan ng Philippine Medical Association ng Pangulo na tigilan na ang paninigarilyo at sumalang sa executive check-up. Sumunod dito ay pinayuhan ni Health Secretary Enrique Ona si Pangulong Aquino na magpahinga na muna. Posible o kasing lumala ang pag-ubo ng Pangulo dahil sa paninigarilyo nito, bunsod na rin ang taglay nitong rhinitis na isang uri ho ng allergy. Hawak na ni Senate President Juan Ponce Enrile ang listahan ng mga politikong sangkot sa drug trade sa bansa. Ayon kay Senate Majority Leader Tito Soto, hihingi siya ng kopya kay Senador Enrile para daw sa privilege speech kung kinakailangan. Mismong ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nagbigay ng listahan kay Enrile. Naniniwala si Soto na dapat na pagtuunan ng higit na pansin ng pamahalaan ang narco-politics, lalo na at nalalapit na ang 2013 midterm elections. Kasabay ito'y naniniwala rin si Soto na hindi kay Lingay Dagupan Archbishop Oscar Cruz dapat humingi ng listahan ang Malacanang hinggil sa mga politikong sinasabing sangkot sa drug trade. Ayon kay Soto, sa mga otoridad at kaukulang ahensya ng pamahalaan dapat na makipag-ugnayan ang Malacanang gaya ng PDEA, Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue na maaaring pagkunan daw na impormasyon sa narco-politics at sa mga taong sangkot sa drug trafficking. Liderato ng Kamara walang sama ng loob sa kongresista ang nagbunyag sa mga pala-absent sa sesyon. Kasama natin sa balita, Conde Bata. RMN Report. Pinasalamatan pa ng House Leadership si Pangasinan Representative Kimi Cuangco sa pagbubunyag na ginawa nito sa mga absenerong kongresista kaya hindi makabuo ng quorum at hindi magawang matalakay ang mga mahalagang panukala sa plenaryo. Ayon kay House Speaker Sonny Belmonte, malaki ang naitulong ni Cuangco para mapansin ang kakulangan ng mga kasamaang mambabatas kaya lagi na lamang nabibinbin ang mga mahalagang agenda ng Kamara. Sa kabilang banda pa nito, hindi rin masama ang loob ni Belmonte matapos akusahan ni Cuangco ng pagiging mabagal sa pag-aksyon sa reproductive health bill. Sa katunayan anya, dahil nabigyan pansin na ng media ang mahilig lumiban ng mga mambabatas, ay umaasa itong sa pagkakataong ito ay magkakaroon na ng tuloy-tuloy na quorum sa plenaryo. Nilinaw naman na hindi kasama si Cuangco sa mga may akda ng kontrobersyal na panukala. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang Philippine media sa Ontario nakiisa rin sa anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Sama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Nagsagawa ng mga aktibidad ang Filipino Media Group sa Toronto, Canada, kaugnay ng ikatlong anibersaryo ng Maguindanao Massacre case. Sa kanilang pagtitipon sa University of Toronto, hiniling ng mga ito ang hostisya para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Kinundin na rin ng grupo ang patuloy na media at political killing sa Pilipinas. Pinuna rin ng Philippine Press Club of Ontario ang mabagal na pag-usad ng nasabing kaso. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Isang senador sinisi sa pag-alis po ng COMELEC sa isang party list group sa Iloilo. Kasama natin sa Mission 2013 si Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Tinuturo ni Vice Gubernatorial Candidate Rex Suplico ang isang senador sa Visayas na hindi niya naman sinasabing pangalan, ngunit halatang inutumbok nito si Senator Franklin Drilon na nag-influensya umano sa pag-release ng Comelec Enbank sa Abian Ilonggo Party List Group. Napagalaman ng Abian Ilonggo Party List Group ay dinatag ni Una Party Gubernatorial Candidate Ferg Beron na kapartido ni Suplico na nagsilbi rin noon na si former Congressman ng 5th District of Iloilo. Gayon pa man nilinaw ni Suplico na hindi pa nila natanggap ang order ng COMELEC at handa silang umapila kung kinakailangan. Sa ngayon, umiinit na ang politika sa lalawigan ng Iloilo dahil madalas na kinikwestiyon ng mga kalyado ni Beron ang mga budget na pinapasa ng kanyang kalaban sa pagkagobernador na si incumbent Governor Arthur Defensor Sr. na kaalyado naman ni Drilon sa Liberal Party. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo. From Gabileo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013.
Boboto ako. RMN News Negosyo. Mga kasama, aabot po sa 16 na mga bakang Brahman ang pinamahagi ng pamahalaan lokal sa mga miyembro ng Farmers Federation of Santo Tomas Incorporated sa Batangas. Ayon kay Municipal Agriculturist Opelia Malabanan, ang mga baka ay pinagkaloob para magkaroon po ng pasisimulang aalagaan ng mga kasapi ng federasyon. Matapos makapanganak ang magiging inahing baka ay lilipat naman sa iba pang kasapi na kanila ring aalagaan para dumami. Ang mga baka ay nagkakahalaga ng 65,000 pesos bawat isa. RMN News Abroad. Sa Mexico, nasawi ho yung isang beauty queen na sa nangyaring shootout sa pagitan ng mga sundalo at drug gangs sa estado ng Sinaloa. Ang biktima ay nakilalang si Maria Susana Flores Gamez. Nalulan umano ng sasakyan ng mga drug traffickers. Namaga na po yung barilan. Sa ngayon ay nasa pamilya na ng pamilya Gamez ang mga labi ng naturang beauty queen. Natagpuan na wala ng buhay yung katawan ni Gamez katabi yung isang assault rifle. Si Gamez ay nakorona ho na woman of Sinaloa noong Pebrero lang ngayong taon. At mga kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide. Ngayon ay Martes ng umaga, November 27, 2012. Sa mga taga Rojas, susunod na dyan sinakasamang Joven Anisco at si Jessie Liege. Sa RMN News, Diretso Balitang Rojas sa numero 1 DYVR 657. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Badio Beras. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide.